Kulang na. 10. Ay, susi. 10 na lang. Bakit nga? Ano nangyari? Kasi wala ang suda. Saan pakamatay na eh? 10 na lang. So, pang 11, si Thomas. Ay, wala din si Thomas. Absent? Absent si Thomas? Ngayon, sabi ng mga disciples, nakita namin ang Panginoon. Thomas, nagpakita siya sa amin. Sabi ni Thomas, typical na mga taong ayaw maniwala hanggang hindi nakakakita. Ito yung mga taong, hindi ako maniniwala sa inyo. Hanggang hindi ko nakikita ang Diyos. Ito po si Tomas. Hinugay ako Huwag niyo akong bulahin. Hanggang hindi ko nakikita ang Panginoon ng mukhaan, hindi ako maniniwala sa inyo. Hanggang hindi ko nahihimas yung kanyang kamay na napako sa krus, maniniwala sa inyo. Hanggang hindi ko naipapasok yung aking daliri sa butas ng kanyang tagiliran, ako maniniwala sa inyo. Kasi patay na siya eh. Patay na. Next, anong nangyari? Nagpakita siya. Session uli ng mga disciples. 11 of them, kumpleto na, nandun si Thomas. Ang unang pinansin ng Panginoon, Tomas. Sabi niya, tsaka, anong nangyari? Kasi takot sila sa mga Hudyo. Bakit? Takot. Inuusig sila. Sinarhan, pininid nila, kandado ang kanilang pinto. Walang makapasok. Walang makapasok. Bigla na lang lumitaw ang Panginoon. Ano yung multo? Shook! Glorified body. Pumasok lang pag and then hello Tomas. Tomas mo ba? Nung makita niya, ikaw na kita niya, ikaw nga. Sabi ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Sabi niya, Panginoon, sisi siya, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi niya, my Lord and my God. Ayan, ayaw maniwala ng tao na si Jesus ay Diyos. Ayan, si Tomas. Nakita niya at na-feel na kanyang kamay yung kanyang pinagpakuan at yung tinarak ng senturyon sa kanyang tagiliran. At nagsabi niya, napasigaw siya, sabi niya, Bible, basahin po ninyo, napasigaw talaga si Tomas. My Lord and my God. See? My Lord and my God. Isa lang ang Diyos ng mga Israelita. Isa lang ang kanilang Diyos. Confirm na si Jesucristo ang Diyos. Amen? Next! A living proof na hindi lang kay Mary Magdalene, hindi lang sa mga disciples nagpakita ang Panginoon. Ito pong nangyari. 1 Corinthians chapter 15, tuloy. Sabi ni Pablo, habang sinusulat niya ito, nagpakita siya kay Pedro. Kasi sa 12, dahil ilan kanina, bilang natin? 11. Book of Acts, chapter 1, alright? Kulang na sila eh. Ngayon, nagkaroon po sila ng election. Kung sino ang isi-fill in sa gap ng 12. Naalala niyo kung sino napili? What is his name? Nag-draw lots. Dalawa ang pinagpilian at sa dalawa sa kanila, nag-draw lots. Okay lang, halimbawa, si Brother Jed at saka si Brother Jack. Okay, dalawa kayo po na kandidato na mag-fill in para maging 12 yung apostle ngayon. Hindi na disciple, kundi apostle na. Okay, kung sino sa inyo makakakuha ng sa stick na itong dalawa, ang pinakamahaba, siya ang magpipiliin kay Judas Iscariot. Ang nakakuha ay sino? Sino pa? Si Matthias. Siya po ang pang-12 na disciple. Ibig sabihin, si Matthias nakakita rin kay Jesus. The 12. In verse 5 of chapter 15. Next! Saan sa napakita? Kanino? Nagpakita. Ito po! To more than 500! More than 500. In one time! Tuloy mo. That time, some were still, isulat niya kasi, habang sinusulat niya ito, nung panahon yan, buhay pa sila hanggang ngayon, yung iba, patay na. Ibig sabihin sa ngayon, patay na sila lahat. Diba? Siyempre, yung tuwid, no?
nagpakita rin po siya kay James. Si James na pastor ng Jerusalem. Pakita si James. And to all the apostles. Ang apostles po ay iba sa 12. Ang 12 po yung mga apostles, pero ang mga apostles nadadagdagan. Alright? Sa panahon ng first century church. Okay? Ang mga apostol. Sino ito? Ito yung mga tinatawag ng Panginoon at ino-ordain ng simbahan ng iglesia ng Panginoon para maging apostol. So they became apostles. Nakakita rin sila sa Panginoon. Ngayon, isa-isa natin. Simple mathematics na lang. 500 plus 12 plus Peter plus John plus James. Hindi kasama sa 12 eh. Si Paul na lang kasi hindi siya kasama sa 12. So, 500 plus 12 plus Paul. Okay? Yun na lang muna bilang natin. Ilan lahat sila? Ilan? 514. Lalaki lang po yan. Kung mabasahin po natin ang Book of Acts, chapter 1 to 3, sa 120 na naka-experience ng Holy Spirit baptism, 100 of them, pero hindi siya Judas Iscariote. Kasi ibig sabihin po ng nakalisin mga isang tama, kasi sikat may pangalan na siya eh. Alright? Sumasampal tayo mga tao sa kanya, naniniwala sa kanya, nag-jelling yung mga kapatid niya kasi sila hindi sikat. Sabi nito mga kapatid eh, mauna ka na nga dun, pumunta ka na dun, magpasikat ka dun, magmagic ka dun. Ganon ang ginagawa ng mga kapatid niya. Pero later, nung ang Panginoon ay mabuhay na maguli sa mga patay, sila'y sumampalataya kay Jesus. At si Jesus ay ginawa nilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Basahin po ninyo ang Book of Jude. At ang sabi niya, ang declaration niya, Jude 1:1, ako si Judas na kapatid ni Santiago. Ibig sabihin, si James na pastor ng Jerusalem, kapatid ni Jesus sa ina. Maliwanag? At si Jude na kapatid din ni Santiago, na half-brother ni Jesus. Ang sabi niya doon, ay ang James ay bond servant of the Lord Jesus Christ. A bond servant. Ako'y alipin ni Jesucristo na aking Panginoon, na half-brother ko. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya lang, I am the bond servant of the Lord Jesus Christ. Si Mary, mga kapatid niya, ay na-convert sa Kristyanismo because of the Lord Jesus Christ. Palapakan natin. Mga pare, mga saserdote, Acts chapter 1 to 3, basahin po ninyo, na-convert din sila na maging Christian. Iniwanan nila ang kanilang pagiging pare. Bakit? Kasi tapos na po ang trabaho ng mga pare. Ano bang trabaho ng mga pare? Yung kanilang ritual na ginagawa, yung mga tinapay ay bibindi siya, and then sila, at marami silang mga ritual na ginagawa sa harap. Yun po yung dati, yun po yung lumang tipang ginagawa ng mga saserdote. Ang sabi po ng aklat ng Hebreo, ang mga saserdote, ang mga pare, Hebrews chapter 10 verse 11, pakibasa. Hebrews chapter 10, 11. Ang mga saserdote o mga pare, araw-araw na nasa templo, gumagawa ng kanilang services araw-araw, pero hindi nakapagpapawi ng kasalanan ng tao. Ang sabi po doon, ngunit si Jesus, si Jesucristo, ang nag-alay ng alay na isang beses lang ginawa, at ito'y sapat na para sa lahat. He did it once and for all. And so, ang lumang tipan ay naparam sa harapan ng Panginoon. At ngayon, meron ng bagong tipan. The New Testament of the Lord Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Maliwanag kapatid, ng ating sinasampalatayanang si Jesucristo ay buhay at nagtagubilin sa mga Kristiyano. Book of Acts, ang sabi po doon, nung ang Panginoon ay babalik na sa langit, sa kanyang pinanggalingan, sa tunay na kanyang tahanan, unti-unti po, nasa Mount of Olives, ang Panginoon ay nagtagubilin sa mga alagad. Sabi niya,
sinusugo ko kayo. Ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat, sa buong daigdig, mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa lahat ng panig ng daigdig. Huwag kayong mag-alala. Ako'y sa inyo hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ako'y sa inyo. At unti-unting sabi ng Biblia, umaangat po siya pabalik sa langit. Ngayon, kung nakita po ito ng maraming mga tao, at habang mula sa lupa, unti-unti po siyang bumabalik sa Ama, patingala ng patingala, at ang huling nakita nila ay ang mga anghel na nagsasabing, mga taga-Jerusalem, bakit kayo tila bagay nalulungkot na makita ninyo ang inyong Panginoon ay bumabalik sa langit? Alalahanin ninyo ang sabi ng Panginoon na siya ay muling babalik upang kunin kayo. Ito ang pag-asa ng mga Kristiyano. Ngunit ang ganda ng ating pong kapanahunan sapagkat ang sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, mas mapalad sa iyo ang mga taong naniniwala sa akin na hindi nakakita sa akin. Ikaw, napatunayan mo ako dahil nahawakan mo ang pako sa aking kamay. Napatunayan mo na iyong ipasok ang iyong kamay sa aking kasilan. Subalit mas mapalad sa iyo ang mga taong sumasampalataya sa akin na hindi nakakita sa akin. Kung tayo pong lahat na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo kahit hindi natin nakita siya, tayo po'y hindi na mapalad kaysa kay Tomas. Tayo pong lahat ay